Isang binatang pulis noon ang nagsasayaw sa kalsada. Tila mas naging determinadong magtrabaho ng araw na iyon. Maraming nagsasabi sa kanyang mga kasamahan na si John ay isang talunan dahil wala itong kahit na anong profesional na pang-amoy. Palagi nitong pinapahinto ang mga maling sasakyan na wala naman talagang kasalanan. Iniisip ng mga pulis doon na kapag nasa trabaho si John, kahit na 10 kahina-hinalang kotse ang dumaan sa kanya at ang siyam doon ay may patay, ay malamang yung malinis na sasakyan pa rin ang mapipili niyang pahintuin. Si John, isang binatang lieutenant, ay naka-duty sa ngayon bilang isang traffic cop. 6 na buwan na siyang nagtatrabaho sa kalsada na yun, pero ni minsan ay wala siyang nare-resolba na kahit na anong kaso. Habang ang iba niyang kasamahan ay palagi na lamang nakakatanggap ng commendation at pagpupuri sa bawat pagkakataon. Gayunpaman ay hindi naman kailanman nakikipagkumpetensya si John sa kanila. Hinasa na lamang niya ang kanyang sarili sa panonood ng mga pelikula na may kinalaman sa kanyang trabaho. Dito niya napanood ang isang insidente kung saan ginamit ng mga kriminal ang isang karo para maghatid ng droga para palabasing patay lamang na tao ang nilalaman ng kanilang sasakyan. Kaya isang beses nang mapansin niya ang isang kahina-hinalang karo ay bigla niya itong pinahinto para maimbestigahan. Agad na nagpakilala si John bilang lieutenant at tinanong agad ang driver kung ano ang sakay nito. Agad namang tumugon ang driver na wala naman siyang ibang dinadala kundi isang kabaong. Nang tanungin naman ni John dito kung ano ang nilalaman ng kanyang kabaong, ay agad ding sumagot ang driver. Ano ba naman ho ang sa tingin niyong pwedeng makita sa isang kabaong? Pangatwiran nito sa kanya, pero seryoso pa rin siyang sinabihan ni John na bumaba ng sasakyan at buksan ang kabaong para sa kanya. Nasa isip na hindi lamang patay ang pwedeng ilagay ngayon sa kabaong, kundi maging mga iligal ding droga. Marahan din namang sumunod ang driver at agad nang dumako sa kabaong. Buksan mo na yung kabaong. Para saan po ba? Hindi po ba kayo nakakakita ng patay na katawan ng isang mapag-isang lasinggero? Protocol ito, kaya sumunod ka na lang. Wala nang nagawa ang driver ng mga sandaling yon. Yun di umano ang unang pagkakataon na pinahinto ang kanyang sasakyan ng isang pulis. Isa umanong iligal na aksyon ang ginagawa ng pulis ayon sa driver, pero nagsinungaling na lamang si John bilang pangatwiran sa pagsasabing may isang tip lamang na nakarating sa kanila patungkol sa isang sasakyan ngayon ang nagsakay ng kabaong para taguan ng iligal na droga. Nang madinig yun ng driver sa pulis ay bigla na lamang itong nakaramdam ng kaba. Napansin naman agad ito ni John kaya naramdaman nito na maaaring yun na ang kanyang malaking swerte. Inaasahan na niya ng mga sandaling yun na makita sa loob ng kabaong ang kumpol ng mga droga. Gayunpaman ay naging iba ito kaysa sa kanyang inaakala. Isang kotse ng mga sandaling yun ang dumaan sa kanila ng mabilis. Rason para sabihan si John ng driver na hindi nito ginagawa ng tama ang kanyang trabaho. Bakit hindi mo pahintuin ang nagmamadaling kotse na iyon kaysa akong iniintindi mo? Hindi mo man lang ba siya hahabulin? Wag mo akong turuan kung paano magtrabaho. Sundin mo na lang ang utos ko. Buksan mo na ang kabaong. Ang driver ay tila ayaw pa ring sumunod at pilit pa ring nagdadahilan kaya tinutukan na ito ng baril ni John para sumunod. Alam niyang meron itong itinatago kaya hindi nito mabuksan ang kabaong kaagad-agad. Sa pagkakataon na yun ay marahan ang binuksan ng driver ang kabaong habang nakatingin dito si John at tinututukan ng baril. Dito na nadismaya si John ng todo dahil hindi mga bags ng drugs ang kanyang nasaksihan o iligal na armas. Sa halip ay isa lamang patay na katawan ng isang matandang babae. Sa mga sandaling yon ay tinago na agad ni John ang hawak niyang baril at tiningnan ang driver ng may pagsisisi. Masyado niyang hinusgahan ang driver dahil sa itsura nito na tadtad pa ng tattoo sa katawan. Ang driver naman ay agad na napatingin sa pulis na nanakot sa kanya habang si John naman ay tinatago na lamang ang kanyang pagkadismaya. Saan ka napupunta niyan? Saan pa ba sa tingin mo? Patanong ding sagot ng driver sa kanya. Tila hindi matanggap ni John na mapagsalitaan ng ganon habang siya'y naka-uniforme, kaya nanindigan na lamang siya sa kanyang sinabi kanina na may gumagala ngayon na isang sasakyan na nagdadala ng droga, kaya niya ito pinahinto. Isa umano itong classified information na labis pa ring nagpairita sa driver. Saang sementeryo mo naman balak dalhin ang patay na sakay-sakay mo? Maayos na tanong pa rin ni John. Kahit paani mo'y ginagawa lamang naman ng driver ng tama ang kanyang trabaho. Dito, sinabi ng driver na ang patay ay isang balo na namatay dahil sa isang heart attack na labis namang pinagtakahan ni John.
dahil naaalala niya ang unang sinabi nito na ang patay niyang sakay ay isang mapag-isang lasinggero at wala naman sa itsura ng namatay ang pagiging isang mahinginom kung tititigan. Sinuri din ni John ang patay kung may makeup ito pero nakasuot lamang ito ng kaswal na kasuotan. Indikasyong inatake lamang talaga ito sa puso ng biglaan na siyang ikinamatay nito at ipinasok na agad sa kabaong. Nag-iisa ba sa buhay ang namatay na babaeng yan? Meron naman, may ilan naman siyang kapamilya. May pagmamadaling tugon ng driver. Salungat na naman sa sinabi nito dahil may kamag-anak naman pala ang patay na babae at hindi nag-iisa sa buhay. Sa pagkakataon na yun ay agad namang inilabas ni John ang kanyang baril para mag-obserba ng maayos sa patay na katawan ng babae. Walang ibang napasok sa utak ni John kundi ang posibilidad na may kinalaman ang lahat sa illegal na gawain. At dahil sa kawalan niya ng alerto ay hindi na niya napansin ang biglaang paghampas sa kanya ng driver sa ulo na naging dahilan ng kanyang pagkatumba. Tila tumama na siyang makahuli ng isang kriminal sa pagkakataon na yun pero ang pagkasabik niya sa bagay na iyon ang nagsilbing daan sa kanyang kapahamakan. Gaya ng sabi ng iba ay wag munang magsasaya hanggat hindi pa naayos ang mga bagay-bagay. Nawalan ng malay si John at namulat na lamang sa loob ng kabaong katabi ng patay na babaeng nilalaman nito. Biglang nakadama ng takot si John, hindi lamang dahil sa katabi niyang patay kundi dahil na din sa pagkakakulong niya sa isang kabaong. Sa hindi malamang kadahilanan ay hindi niya mabuksan ang kabaong. Maliit lamang ang kabaong at walang kahit na anong kilos ang magawa ni John. Labis lamang niyang pinapakiramdaman ang mga bagay-bagay at pilit na nag-iisip kung ano ba ang nararapat niyang gawin. Ang driver naman ay minamaneho ng sasakyan papunta sa isang sementeryo. Isang bagay na hindi magiging maganda para kay John. Sa ilang sandali lamang ay may lilibing na siya ng buhay kasama ng patay sa kanyang tabi. Ang baril naman niya ay kinuha na ng driver matapos siyang hampasin para makasigurado kaya wala din siyang magamit na kahit na ano. Sinubukan ni John na suntukin ng kabaong para masira pero nasugatan lamang ang kanyang kamao at wala pa ring nangyari. Naninikip na rin ang kanyang hangin sa loob ng kabaong at unti-unti na siyang nangihina. Sa mga pelikula ay tila madali lamang sa bida na makatakas sa ganoong sitwasyon pero hindi pala ito ganun kadali sa totoong buhay. Dito na naisip ni John na dala pala niya ang kanyang telepono sa kanyang bulsa na hindi alam ng driver na naging malaki niyang pagkakamali. Sinubukan agad ni John na tumawag ng tulong sa kahit na sino man pero tila naging mailap ang signal para sa kanya. Grabe naman, itong kauna-unahang pagkakataon na suswertihin ako at mamalasin ng magkasabay. Wika ni John sa kanyang sarili hanggang sa waring mapagtanto niya na may bahagyang buhay pa ang matandang babae na kanyang katabi. Pinulsuhan niya ito agad at malinaw din siyang may naramdaman. Napatunayan ni John na buhay pa pala ang matandang babae na hindi niya agad napansin. Kaya nagkaroon na siya ng dahilan para mas lalo pang magpakabayani para mailigtas ang matandang babae. Hindi na lamang siya ang nangangailangan ng tulong sa ngayon kaya kinakailangan na agad niyang makagawa ng paraan. Base sa kanyang pag-iisip ay marahil nilaso nila ang matanda ng isang gamot o anuman para manghina at mawala ng malay. Kailangan niyang malaman ang dahilan kaya kailangan nilang maging ligtas kaagad. Maya-maya pa ay naramdaman na ni John ang paghinto ng sasakyan. Inaasahan na bubuksan na ng driver ang kabaong kaya inihanda na niya ang kanyang natitirang lakas para makalaban. Pero nagtaka siya na wala pa ring nagbubukas nito. Sa halip ay naramdaman niyang tila ibinababa na lamang ang kabaong nila palabas ng kotse. Labis na naiirita si John. Bakit niya kami ililibing agad bilang witness nang hindi man lang muna umaamin sa amin ang kanyang kasalanan? Kagaya ng sa pelikula. Agad pang nagsisigaw si John laban sa driver. Tila nagiging agresibo na sa mga nangyayari. Pag nakalabas ako dito, lagot ka sa akin. Wala nang sapat pa na lakas si John para sirain ang kabaong sa puntong napapamura na lamang siya sa inis. Tila hindi na niya mapaniwalaan pang muli ang mga nangyayari sa pelikula kung saan nabibigyan ang mga biktima madalas ng pangalawang pagkakataon. Ilang sandali pa ang makalipas ay bahagyang nagkamalay na ang matandang babaeng katabi ni John. Kahit na mas maigi pa di umano na wala itong malay o namatay na lamang ng matiwasay kaysa dumanas pang muli ng paghihirap. Agad na inilawan ni John ang matandang babae ng kanyang cellphone at napamulat naman niya ito ng tuluyan. Dito na naging hysterical ang matandang babae sa kanyang kinalalagyan at pilit na hinahampas si John. Waring nagbalik na rin ang lakas nito. Kung hindi niyo po alam kung saan gagamitin ng tama ang inyong natitirang lakas,
ay sinasabi ko, dito nyo na lamang sa bukasan ng kabaong gamitin ang lakas nyong yan kaysa sa akin para makalabas na po tayo dito. Habang nagtatalo ang dalawa ay nakadama naman sila ng kakaiba sa labas ng kabaong. Walang idea si John kung ano man ang nangyayari kaya sinenyasan na lamang nito ang matanda na tumahimik muna at wag magingay. Naliwanagan din naman ang matanda sa sitwasyon kaya sumunod na lamang ito. Sa kabilang banda, si Mr. Casper, ang watchman ng sementeryo, ay tila nakapuna ng kakaibang bagay sa gabing iyon. Kaya marahan itong sinundan ng sasakyan na nagdadala ng patay papasok sa sementeryo. Bilang solong watchman ay nagagawa niyang maglasing kung minsan, rason para malampasan niya ang ilang nagaganap na libing doon. Normal dapat na may mga kasamang tao o kapamilya ang ililibing kaya labis siyang naghinala sa karong dumating na wala man lang kahit na sinong kasabay o kasama. Mabilis maghinala si Mr. Casper at hindi niya kailanman iniiwang nakabukas ang gate ng sementeryo sa ganoong oras ng gabi. Kaya nang bumaba ang driver sa karo para dalhin ang kabaong sa isang lugar sa sementeryo ay agad niya itong sinundan. Pero bago iyon ay kumuha muna si Mr. Casper ng pala para hukayin ang kung anumang bagay na ililibing ng lalaking iyon. Dahil na din sa tindi ng kanyang hinala na may kakaiba sa mga nangyayari. Madali niya lamang din kasing malulusutan ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang trabaho kung sakaling siya ay mahuli. Gayunpaman ay ayaw pa rin niyang magpadalos-dalos kaya minatyaga na muna niyang mabuti ang gagawin ng lalaking iyon mula sa malayo habang nagkukubli sa isang puno. Doon, malinaw niyang napagmasdan ang ginagawang paghuhukay ng lalaki para ilibing doon ang kabaong nitong daladala. Nakadagdag pa sa kanyang paghihinala nang mapansin niyang armado ng baril ang lalaki. Sa pasurpresang atake ay nagawang sugurin ni Mr. Casper ang lalaki para ito ay madisarmahan agad. Nais niyang alamin kung bakit ito nagmamadaling mailibing ang kabaong at ano ba ang nilalaman nito. Nang mapansin naman ni Mr. Casper ang tila bahagyang ingay sa loob ng kabaong ay walang pag-aalinlangan na niya itong binuksan. At dito na nabuhayan si John ng biglaan sabay hinga ng malalim, tila nagpapasalamat sa pangalawang buhay niyang nararanasan. Lumabas na ito agad ng kabaong na labis namang ikinagulat ni Mr. Casper. Hindi naman kasi normal para sa kanya ang makakita ng isang pulis na lumalabas sa isang kabaong. Ang matanda naman ay inalalayan pa agad ni John para madala agad sa ospital dahil kinapos na naman ito sa paghinga matapos mabawi ang kanyang lakas. Sa puntong iyon ay ganap nang nakatawag si John ng ambulansya at kasamahang mga pulis. Labis namang napahanga si Mr. Casper sa pulis na si John sa napakadelikadong kaso na kinaharap nito matapos niyang malaman kung ano ang lahat ng nangyari. Natuwa din siya sa unang pagkakataon na may taong nagpayo sa kanya na wag nang uminom ng alak dahil maraming namamatay sa labis na paglalasing kada taon. Isang bagay na naging dahilan para makapagligtas siya ng 2 buhay. Matapos umayos ang kalagayan ng matandang babae, ay agad na itong nagpahatid sa kanya kasama ng mga pulis kung saan naabutan pa nila ang walang kamalay-malay ng mga kriminal na nagiinuman pa sa loob ng apartment. Walang kaalam-alam na nahuli na ang isang nilang kasama na naatasan nilang maglibing sa may-ari na matandang babae. Ayon sa matanda ay bumisita sa kanila ang mga taong iyon para upahan ng karo na kanyang pagmamay-ari. Doon umano ay nagkapi sila at sa hindi niya inaasahan malamang ay sinalina nila ito ng isang gamot para siya ay mawalan ng malay. Pagnakawan at angkinin ang kanyang pagmamay-ari dahil tila may kaalaman sila na nagsosolo na ang matanda sa buhay. Matapos ang mga biglaang pangyayari ay maayos nang nagampanan ni Mr. Casper ang kanyang trabaho dahil umiwas na ito sa pag-inom ng alak kagaya ng pagbibilin sa kanya. Si John naman ay nagpatuloy pa rin sa kanyang serbisyo habang sinasariwa ang isang pangyayari sa kanyang buhay na hindi niya magagawang makalimutan. Naging kaibigan na rin ni John ang matanda niyang nailigtas na nakilala niya sa pangalang Mrs. Helena at naging mag-ina na ang turingan nilang dalawa simula noon. Hindi na rin naman yun bago dahil nagkasama na naman sila, naging malapit sa isa't isa at hininga na ang iisang hangin kahit pa sa loob ito ng isang kabaong.